Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ilang araw na po itong sinabi ng China na inaangkin nila na sila daw po ang nagtanggal ng floating barrier na kanilang inilagay sa Baho di Masinloc sa Zambales. Di ba? Kakaiba rin, ano ha? Pero, di ba, yun po yung controversial. Napapansin ko dito mga kaibigan, ano, parang pabiktim na lang din yung mga taga-China, ano? Ha? Yan yung, kung yung mga kangunita, ito po yung barrier, yan yung lugar, oh. Yung barrier, di ba? Sa may karapatan naman tanggalin talaga yun mga kaibigan, lalo na sa atin din naman yan. Na pinag-uusapan tinanggal. Ayan, tinatanggal ng ating ng Pilipino. Yan, ng Pilipino nagtanggal yan. Ayan, Pilipino yan eh. Okay, di ba? Ang linaw-linaw yan. Filipino Coast Guard ang nagtanggal. Okay? Nung floating barrier na merong more or less mga 300 yards ba yun? O metro, ang haba. Doon sa pinangingisdaan ng mga Pilipino. Sa kabila po ng ang ebidensya, ang Coast Guard ng Pilipinas ang kumuha noon, dala-dala po yung ano ba yun, yung mabigat na bakal na para lumubog at nang hindi madala ng agos ng tubig yung floating barrier. Sinasabi ng China, sila daw po ang ang nagtanggal, hindi daw ang Pilipinas. Grabe. Di ba ang Kumbaga may ebidensya na mga kaibigan pero inaangkit pa rin ng mga taga-China eh. Grabe naman. Story dyan, inilagay ng China dahil pinagbabawalan nila mangisda ang mga Pilipino. Nang magalit ang Pilipinas at sabi ng Pangulong Marcos, tanggalin yan. Kaya tinanggal ng Coast Guard. Okay? So nung matanggal na gayan, ngayon na sinasabi ng China, sila daw nagtanggal at hindi daw ang Pilipino. Wow! Di ba? Ngayon, ang aking pong analysis at opinion dito sa nangyayaring ito, naramdaman ng China yung galit ng Pilipino. Naramdaman na ng China yung reaksyon ng international community ng maraming mga bansa sa mundo na hindi nila kakampi sa kailang ginawa. Dahil nga yung international law ang pinaninindigan. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang naagawa niyan mga kaibigan. Ang daming naging Pangulo pero siya lang nakagawa niyan. Matagal na yung barrier na yan. Ng mga Pilipino at ng mga bansang nakakaintindi ng karapatan ng Pilipinas. Na akala ng China ay sila kakampihan, akala niya tama yung kailang ginawa. Kaya ang aking puntingin, kaya nila inaako na sila ang nagtanggal dahil admission niyan na sila yung pagkakamali at ayaw nila nang nagpuprovok ng away. Pero malinaw na sila ang naglagay at ang Pilipinas ang nagtanggal kasi nga exclusive economic zone ang West Philippine Sea. Ayan po, di ba? So sa isang banda, ang ganda po ng nangyari yan kahit papaano. Naipakita ng Pilipinas at ng mga Pilipinong may prinsipyo tungkol sa teritoryong ito na tayo hindi natatakot sa dambuhalang bansa ng People's Republic of China. At yung suporta naman ng international community ng mga mamamayan at ng mga bansang matitino, malalaking mga bansa sa Europe, European Union, Canada, Amerika, Japan, okay, Australia, South Korea, at ibang mga bansa sa Middle East, kasama na ang mga bansa dito na kapitbahay natin like India, Malaysia, Indonesia, Brunei, Taiwan, at iba pa. Yun ang nakagulantang sa China sa isyong ito. Di ba? So, ganun pa man, sa kabila ng pinanindigan ng ating Pangulo na tanggalin ito ay kiniklim nga ng China, ang sabi ng Pangulo, ipagpapatuloy yan. Ipagpapatuloy na hindi papayagan na lagyan ng China ng mga barrier ang karagatang sakop ng Pilipinas dahil dyan nabubuhay at kumukuha ng ikabubuhay ang ating mga mangingisda.
Yung mga gunita, di ba 2 days ago sinabi ng Pangulo sa kanyang ambush interview dyan sa may parte ng Mindanao. Interview sa media, sabi niya, after maipatanggal ko, matanggal yung barrier, nangisda yung mga Pilipino doon. Tuni-tuniladang napakaraming isda ang nakulit, ang nahuli. Nagkaroon sila ng hanap buhay. So, napakahalaga ng lugar na yun. Kaya binabantayan. Okay? At alam naman natin na yung Scarborough yan, sinasabing pag-aari daw ng China, nakuha na ng China. Ngayon, ang desisyon po ng ating armed forces, ng ating Coast Guard, ng ating administrasyon, suportahan natin ang ating administrasyon, kukunin ulit. Pinasok na nga po nila. Kasi yung pinaglagyan ng floating barrier, yan po ay sakop ng Scarborough. So, na kiniklaim ng China na kanila. Ngayon, ang sabi ng Pilipinas, sabi ng mga ng Malacanang, hindi namin ibibigay. Babawiin namin yan. Amin yan. Exclusive economic zone. Wow! Ang titindi po ng mga nangyayari. Kaya ako, muli po akong nakikiusap, umaapila sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Suportahan natin ang administrasyon dahil naninindigan sila para sa karapatan ng Pilipino. Huwag tayong matakot. Kakampi natin ang mundo. Huwag kayong matakot. Kakampi natin ang katotohanan. Atin ang West Philippine Sea. Kung si Senador Robin Padilla o kung sino man diyang politiko na Nadawit na naman si Robin Padilla, mga kaibigan. alanganin o kung inyong babasahin, kakampi sila sa China, bahala sila sa buhay nila. At kung yung mga ilang Pilipino na involved sa disinformation, para linlangin ang mga Pilipino, nagkakamali sila. Hindi nila malilinlang ang Pilipino dahil ang mga Pilipino matatalino, may tapang, may paninindigan, nagkakaisa para sa teritoryo, para sa property ng ating bansa. At yan po ang napakasarap ibalita sa inyo dahil from Office of the President hanggang sa mga kinaukulan, sila po ay gumagalaw. Department of National Defense, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, gumagalaw-galaw na sila. Department of Foreign Affairs, Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, especially ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources, magpapatuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda dyan po sa lugar. Nice. Kahit na buhay ang nakataya. Dadagdagan na nga yung budget nila. Yung mga budget na kinukuha sa ibang departamento ay ibibigay na sa kanila. Kaya po magandang balita yan. So, sabi ko sa inyo, ang maliit, basta may paninindigan, naaayon sa batas, may tapang. At yung tapang na yun ay para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Hindi yan para sa mga nakapwesto lang ngayon. Yung paninindigan ng Pangulo, paninindigan ng ating General Romeo Browner, paninindigan ni Secretary Teodoro, yan po ang magpapalakas ng loob sa mga Pilipino. Hindi makikipag-away, ulit-ulit. Hindi business ng Pilipino ang makipag-away. Ang obligasyon ng gobyerno at ng Pilipino, panindigan ang teritoryo sa anumang pamamaraan. At kung hahantong sa away, hindi tayo nag-iisa. Nandyan po ang marami mga bansa naghihintay lang. Totoo yun, mga kaibigan. Kung saan magkakaroon ng gera, maraming tutulong sa atin tulad nilang Amerika. Kaya hindi rin basta-basta gagalaw yung mga taga-China na yan kasi may takot yung mga kaibigan. Ng go signal mula sa atin. Nandiyan na sila, nag-aabang na, nagbo-volunteer na nga, gumigilid-gilid na sila sa Pilipinas para anytime na tayo ay gamitan ng karahasan ng China, sila'y tutulong. Dahil tama ang ating direksyon. Ang ganda po niyan. Kaya ho kayong mga Pilipino na ilan dyan, or media kayo, social media kayo, politiko kayo, anumang agenda nyo, pansarili, at puro China kayo, hindi kayo magtatagumpay. Majority ng Pilipino may paninindigan. Tama. Tapos na. Ilang araw. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.